Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Gusto. Walang eksaktong taon, probinsya, ang Zamboanga. Minsan ang lakas ng isang tao o nilalang ang nagiging dahilan ng pagkaligaw ng kanilang landas. Ito ang naging karanasan ng ating tampok na karakter mula sa angka ng mga Subanon. Kilala sa kanyang tribo bilang malakas na mandirigma. Wala ni isa sa mga kasabayan ang nakatalo sa labanan, kahit pa ang mga nauna sa kanya. Natatakot ng lumaban dahil na din sa angkin nitong bilis. May kakaibang biyaya ang binata mula sa kalikasan at ito ang kinatatakutan, maging na mga nilalang at elementong nasa paligid. Ngunit dahil sa taglay niyang lakas, naging mataas ang tingin ni Gusto sa sarili, bagay na kinaiinisan sa kanya ng marami, hanggang sa nagpasya ang mga nakakatanda sa kanilang baryo. Nabigyan ito ng aral. Gusto, ipinapatawag ka ng lupo ng mga nakakatanda para ipaalam sa iyo ang pasya ng nakararami. Masyado ka nang nagiging mayabang, mapagbataas at walang pakundangan sa pagsasalita. Wika ni Miyong. Teka, kasalanan ko ba kung mahina ang mga kasabayan ko? Pero sige, kung ano man na maging parusa niyo sa akin, tatanggapin ko ng buong puso. Tugon ni Gusto. Napagpasyahan ng lupong ito, napalayasin ka na sa nayon. Hindi ka makakabalik hanggat hindi mo natututunang ibaba ang iyong sarili. Palayasin. Bakit? Dahil ba mas malakas na ako kaysa sa inyo? Nakakatawa kayo. Bakit hindi nyo na lang aminin na ayaw nyong malamangan? Wika ng binata. Biglang tumayo ang isa sa mga kasapi ng lupon. Si Tandang Fabio, ang lolo ni Gusto. At talagang sumusobra na ang ugali mo, Gusto. Hindi ka pinalaki ng iyong ama para sumagot ng ganyan sa lupo ng mga nakakatanda. Wika ni Lolo Fabio. Pasensya ka na, Lolo. Pero sinasabi ko lang naman yung saloobin ko. At alam kong naiinggit ang mga kababata ko. Dahil ako ang tumanggap ng mutya ng agila mula kay ama. Na siyang pinakamalaking pagkakamali ni Duran. Noon pa man, binalaan ko na siya na huwag magpapasya ng padalos-dalos. Masyado ka pang bata para sa napakalaking gampanin. Hangal ang iyong ama. Hindi hangal si tatay, Lolo. Alam niyang ako lang ang karapat-dapat na magmana ng kanyang mutya. Kaya sa akin ito napunta. Malaki ang panghihinayang ko sa iyo, Gusto. Inakala kong lalaki ka kagaya ng iyong ama. Marangal at mapagkumbabang mandirigma. Pasensya na, Lolo. Pero hindi ako kagaya ni tatay. Napagpasyahan na ang hatol mo. Sa pagsikat ng araw, ihahatid ka sa labas ng nayon. Sa oras na makalabas ka, wag na wag kang lilingon. Ituring mong wala na ang nayong ito at wag kang babalik dito hanggat wala kang napapatunayan. Kung yan ang gusto ninyo, ngayong gabi mismo, aalis ako. Wika ni Gusto. Akmang lalabas na sana ito ng bulwagan, ngunit hinarang siya ng mga bantay. Pasensya na, pero hindi ka makakalis hanggat hindi sumisikat ang araw
Alam mo ang kaugalian. Manatili kang nakakulong hanggang kinabukasan. Wika ni Tandang Fabio. Dinala ng mga bantay si Gusto sa kubo nito at doon ikinulong. Hindi man ipinapakita ng binata. Ngunit masama ang loob nito sa naging pasya ng mga nakakatanda. Alam ni Gusto na mali ang naging asal niya at pakikitungo sa mga katribo. Naging mapagmatas ito at ipinagmamalaki ang kakayanan. Ngunit gayunpaman, wala na itong magagawa pa dahil hindi na mababago pa ang pasya ng lupon. Habang nakakulong sa loob ng kubo at nagmumuni-muni, biglang pumasok si Lolo Fabio sa loob. Ano po ang ginagawa niyo rito? Hindi ba nakapagpasya na kayo? Wika ni Gusto. Oo, bilang kasapi ng lupon. Nakapagpasya na ako ngunit bilang lolo mo, alam mong hindi ko din gusto ang mga nangyayari. Saan ba ako nagkulang sa'yo, Gusto? Tugon ni Lolo Fabio. Hindi ikaw ang nagkulang, Lolo. Ako po. Pero wala na ako magagawa pa eh. Dahil hinaharap ko na yung bunga ng aking mga pagkakamali. Alam mo, Apo, simula nang mamatay ang iyong ama, ako na ang nag-alaga sa'yo. Kilala kita, Gusto. Isa kang mabuting bata. Malayo ka sa nakikita ko ngayon. Kaya malaking katanungan sa akin kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi ko din alam, Lolo. Siguro, tama lang yung naging pasya ng mga nakakatanda. Kailangan kong lumayo sa kinaugalian kong lugar para tuklasin ang mas malawak na saklaw ng mundo. Matalino kang bata, Gusto. At alam kong malalampasan mo ang lahat ng ito. Kahit gaano pa mang kahirap ang pagdaanan mo, wag na wag kang susuko, Apo. Patunayan mo sa lahat na isa kang subanon. Wika ni Fabio. Matapos ang pag-uusap na yon, lumabas ng kubo ang matanda. Tumatak sa isipan ni Gusto ang lahat ng mga sinabi ni Tatang Fabio. Hindi na nagawang makatulog ng binata hanggang sa sumapit ang pagsikat ng araw. Pagkalabas nito sa kubo, nakaabang na ang mga mandirigma ng tribo at handa na siyang samahan palabas ng nayon. Ngayong araw ipapatupad ang hatol sa iyo, Gusto. Ngunit huwag mo sanang isipin na ginagawa namin ito para lalo kang mapariwara. Nawa ay gamitin mo ang panahong ito upang pagnilaya ng lahat ng mga ginawa at mga gagawin mo. Wika ni Tandang Miyong. Hindi na sumagot pa si Gusto. Marahan itong naglakad habang nakatingin sa mapanghusgang mata ng mga katribo. Sa likod ng binata, nakaumang ang sibat na mga kapwa mandirigma. Hindi para itaboy siya palayo, kundi para ipadama ang kanilang pamamaalam. Kagaya ng nakaugalian, hindi na lumingon pa ang binata. Dire-diretso lamang ito. Tuloy-tuloy itong tumakbo papasok sa kagubatan hanggang sa marating nito ang hangganan. Hanggang sa huminto ang binata, pinagmasdan ang malawak na kapatagan. Sa hindi kalayuan naman, natanaw nito ang maliit na nayon. Hindi pamilyar kay Gusto ang lugar, ngunit kailangan nito ng matutuluyan. Kaya nagbakasakaling makahanap sa lugar na yon. Pagkapasok pa lamang ng binata sa mismong nayon, napansin na nito ang mga kalalakihang nakupo sa gilid. Pinaghahatian nila ang nahuling baboy ramo.
Sa isip-isip ni Gusto, mangangaso ang mga ito. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang binata hanggang sa makaamoy ng nilulutong pagkain. Nakaramdam ng gutom ang binata, kaya sinundan ito ang pinanggagalingan ng samyo. Hanggang sa nakarating si Gusto sa bandang likod ng mga kabahayan at nakita ang litsyong usa na nakasalang sa baga. Nagpalingon-lingon ang binata sa paligid upang tignan kung meron bang ibang tao, at nang masigurong nag-iisa lamang sa lugar, walang pagdadalawang isip na sinunggaba ng pagkain. Ngunit bago pa man ito mahawakan ang litsyon, ay may biglang pumalo sa kanya. Aba, ang lakas ng loob mong nakawin yung pagkain ko ha. Teka, hindi ka taga dito ano? Nilingon ni Gusto kung sino ang humampas sa kanya at nakita ang isang dalaga na may hawak na kapirasong kawayan. Aray ko, masakit yun ah. Hindi mo naman kailangang mamalo. Malay ko bang sa'yo yung pagkain to? At oo, hindi nga ako taga rito. Tugon ni Gusto habang hinihimas ang batok. Alam mo, masama pa din yung magnakaw ng hindi sa'yo, kaya nararapat lang yung ginawa ko. Napakadamot mo naman. Diyan ka na nga. Wika ni Gusto. Akmang lalakad na sana ito palayo nang bigla siyang tawagin ng dalaga. Sandali lang, hindi ko kayang ubusin yung isang buong usa. Halika, saluhan mo ko. Wika ng babae. Di bale na lang, kainin mong mag-isa mo. Tugon ni Gusto. Sus, kunwari ka pa ha. Alam kong gutom ka na din. Tara na. O sige, dahil pinalo mo ako sa likod, tatanawin kong paghingi ng paumanhin ng alok mong pagkain. Alam mo, kasalanan mo din naman yun ah. Kaya bakit ako hihingi ng paumanhin sa'yo? Saka ayoko lang masayang yung pagkain no? Kaya kita inaalok. Bahala ka nga. Basta ako, kakain ako at nagugutom na. Wika ni Gusto. Pinagsaluhan ng dalawa ang litsyong usa. At habang kumakain, napansin ng dalaga ang kasuotan ni Gusto. Base sa kasuotan mo, isa kang subanon ano? Hindi ba? Lumalakad kayong magkakasama? Anong ginagawa mo rito mag-isa? Tama ka. Dati akong subanan. Pero simula kaninang umaga, hindi na. Tugon ni Gusto. Ngunit sadyang makulit ang dalaga. Ha? Anong ibig mo sabihin? Mahabang kwento at ayoko ng pag-usapan. Kaya pwede ba? Kumain ka na lang? Ano ba yan? Napakagaspang naman ang ugali mo. Kaya ka siguro iniwan ng... Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin dahil biglang binunot ni Gusto ang patalim sa kanyang bewang at itinutok sa leeg. O sige, ituloy mo at sisiguraduhin ko sa'yo. Yan na ang huling katagang sasambitin ng matabil mong dila. Ngunit walang takot na naramdaman mula sa dalaga. Sa halip, tumawa pa ito. Masyado kang mainit. Oo na, hindi na ako magsasalita. Ibaba mo na nga yung laruan mo. Mamaya makasugat ka pa eh. Pang-asar ng dalaga. Muli namang isinilid ng binata ang patalim at
dali-daling tumayo. Maraming salamat sa pagkain. Mauna na ako. Kailangan ko pang humanap ng matutulugan. Matutulugan? Bakit hindi ka nalang sumilong sa ginawa kong kubo? Bukas ka na magpatuloy. Medyo nagdidilim na ang langit at siguradong babagsak ang ulan. Isa pa, palubog na din yung araw oh. Sige ka, maraming nagkalat na nilalang sa gubat na gusto kang gawing hapunan no? At ako pa talaga ang tinakot mo, no? Kung sa bagay, hindi mo nga naman ako kilala. Wika ni Gusto. Muling naupo ang binata sa tabi ng dalaga. Natawa ito at lalong inasar si Gusto. Kung hindi ka takot, bakit hindi ka tumuloy? Ano kasi, ayoko sa ulan. Malamig sa balat. Oo nga, tama, ayoko mabasa, no? Ikwento mo sa pagong. Wana, Wana, ano ang ibig mong sabihin doon? ay nako, ingot ka din pala. Wana yung pangalan ko. Ikaw anong pangalan mo? Wana ang pangalan mo. Gusto naman ang sakin. Ikinagagala kitang makilala, Gusto. O siya, magpahinga na tayo. Maagang natutulog yung mga tao sa nayon. Baka pagkamalan pa tayong magnanakaw eh. Pag-uusap ng dalawa. Nahiga ang binata malapit sa ginawang siga. Pinagmasdan nito ang mga bituin. Bumalik kay Gusto ang masayang araw na kasama ang mga katribo. Hindi nito namalayan na unti-unting tumutulo ang luha sa mga mata. Uy, bakit ka naman umiiyak? Wika ni Wana. Anak ng kabayong gala, bakit ka ba nanggugulat? Hindi ako umiiyak, no? Naluluha lang ako dahil sa mga bituin. Saka anong ginagawa mo rito? Doon ka nga sa loob ng kubo. Kababae mong tao eh. Tugon ni Gusto. Alam mo, Gusto, hindi bagay sa'yo yung magsungit mo. Malayo sa itsura mo yung ipinapakita mong ugali. Pwede ba? Matulog ka na lang dun sa loob. Alam mo, umalis din ako sa amin. Dahil gusto kong patunayan sa mga katribo ko na kahit babae ako, kaya kong mamuhay ng hindi umaasa sa mga kalalakihan. Ang sabi mo hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil nakita nitong nakapikit na ang dalaga habang nakahiga sa kanyang tabi. Tumulo ang luha nito. Alam ni Gusto na may mabigat na pinagdadaanan si Wana. Ako naman, umalis sa nayon namin bilang parusa. Parusa? Bakit? Ano bang ginawa mo? Naging mapagmatas ako. Masyadong mababa ang naging tingin ko sa mga katribo. At minsang nakakapagbitaw ng hindi magandang mga salita. Lalo na kapag nagkakamali sila. Hindi nakapagtataka. Napakasungit mo kasi. Ako naman, ayokong mamuhay sa kaugalian ng aming tribo. Umaasa ang lahat sa mga kalalakihan na kung tutuusin, may kakayanan naman kaming mga babae na mamuhay kahit walang tulong yung mga kalalakihan. Mapagmataas ka din pala kagaya ko eh. Siguro nga pinag-adya ng may likha na magsama tayo. Huwag ka nga masyadong kampante. Bukas, maghihiwalay na tayo no? Ngayong gabi lang dahil kailangan mo ng masisilungan.
Ewan ko lang ha. Pero may iba ako. Saan mo pala balak pumunta? Kahit saan, sa kanluran, silangan, o kung saan man ako dalhin ng mga paa ko. Baliw ka nga talaga. Paano kaya kung muling naputol ang sasabihin ng binata? Dahil nakita nitong tulog na ang dalaga. Tinanggal ni Gusto ang kanyang balabal upang ipangtakip sa katawan ni Juana. Matapos ay lumipat ito ng higaan. Kinabukasan, nagising ang dalawa sa ingay ng mga kalalakihan. Dali-daling tumayo si Gusto, ngunit naramdaman nito ang malamig na dulo ng sibat sa kanyang likuran. Huwag kang magtatangkang lumaban. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Malaking pagkakamali ang pagtutok mo ng sibat sa likod ko, Ginoo. Sagutin mo lang ang tanong ko. Kung ayaw mong tumarak ang sibak na ito sa katawan mo. Uulitin ko, Ginoo. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo. At kung ako sa'yo, ibababa ko na ang sandata ko at makikipag-usap ako ng maayos. O ba't inuutusan mo ba ako? Hindi mo ako kilala. Ako ang punong mandirigma ng nayong to. Ay nako, kaya ayokong nakikiusap Wika ni Gusto. Biglang nawala ang binata sa paningin ng mga naroon at nang muli itong nagpakita, nasa likod na siya ng lalaking may hawak ng sibat. Nakatutok ang patalim sa leeg nito habang nakangiti. At paano kang nakapunta dyan? Hindi mo na kailangang malaman. Kaya ngayon, sabihin mo sa mga kasamahan mo, napakawala ng kasama ko. Utos ni Gusto. Sinunod naman ito ng mga kalalakihan. Matapos ay itinulak ni Gusto ang lalaki. Napadaan lamang kami sa nayong ito. Nagpahinga lamang sandali. Wala kaming masamang intensyon o anuman Kung ganun, bakit hindi mo kagad sinabi? Para namang makikinig ka kung sasabihin ko sa'yo. Kung totoo ang sinasabi ninyo, maaari ka bang humarap sa aming pinuno? Yun lang naman pala Juana, tara na! Wika ni Gusto. Sumama ang dalawa papunta sa tahanan ng pinuno ng nayon. Pagkarating doon, nakita ni Gusto ang matipunong lalaki. Pamilyar sa kanya ang taong yun. Sa nakikita ko, ikaw binata, mula ka sa angka ng mga sumanon. At ikaw naman dalaga, mula sa tribo ng Tagbanwa. Anong ginagawa niyong magkasama? Tama ho kayo. Mula nga ako sa angka ng mga sumanon. Kung hindi ako nagkakamali, si Pinunong Sampin. At paano mo naman akong nakilala? Ako ang panganay na anak ni Duran, apo ni Fabio, ikalimang pinuno ng mga subanon. Minsan tayong nagkasama sa isang gubat para mangaso. Natatandaan na kita. Pero paslit ka pa lang ng mga panahong yun. Kumusta na ang iyong ama? Sa samang palad, wala na si ama. Muling naibalik ang pamumuno sa aking lolo Fabio nang mamatay siya. Kung ikaw ang panganay na anak, bakit hindi ikaw ang humalili kay Duran? Hindi ho ako karapat-dapat. Marami pa akong dapat patunayan. Ngayon kung inyong mamarapatin punong Sampin, kailangan na naming magpatuloy sa paglalakbay.
Bakit hindi muna kayo manatili para sa pananghalian? Magpapahanda ako ng maraming pagkain bilang pagsalubong sa aking mga panauhin. Paumanhin po punong sampin. Ngunit maling tao ang pag-aalayan nyo ng piging. Maraming salamat na lang. Mauuna na kami ng aking kasama. Kung yan ang gusto mo, Adong, padalhan sila ng isang buhay na baboy ramo. Hindi na ho punong sampin. Kaya kong mangaso. Isa pa mabigat na pasanin ang buhay na baboy ramo. Oo nga naman. O siya, umayo na kayo. Mga kawal, ihatid sila sa hangganan ng ating nayon. Pag-uutos ng pinuno. Hindi na nagsalita pa si Juana na mga sandaling yun. Hinayaan na lamang nitong magsalita si Gusto hanggang sa makalabas sila sa nayon. Alam mo, ibang klase ka talaga. Nagawa mong tanggihan ang alok ng isang pinuno. Wika ni Juana. Alam mo, pareho lang kaming mula sa mataas na angkan. Kaya may karapatan akong tumanggi. Bilisan mo na ang paglalakad. Tugon ni Gusto. Teka, maalala ko, paano mo nagawang mapunta sa likod ng mandirigma kanina? Ay nako, yan ka na naman sa mga tanong mo eh. Mamaya ko na lang sasagutin ang mga yan. Kailangan muna nating makalayo sa lugar na ito. Pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sa gubat. Medyo tirik na ang araw ng mga sandaling yun, kaya naisipan ng mga itong magpahinga. Umakyat ng puno si Gusto, samantalang si Juana naman nanatili sa paanan. Nakaupo ang dalaga at pinagmamasdan ang mga nagliliparang insekto. Maya-maya pa, biglang tumahimik ang kapaligiran. Tumalon mula sa sanga si Gusto at lumapag ito sa harapan ni Juana hawak ang kanyang patanim. Teka, anong nangyayari, Gusto? Huwag kang maingay. May nararamdaman akong paparating. Tugon ng binata. Maya-maya ay nakita ng dalawa ang figura ng malaking nilalang. Palabas ito mula sa masukal na bahagi ng gubat. Nanlaki ang mga mata ni Juana dahil tila malaking unggoy ang mabilis na sumusugod papunta sa kanilang kinatatayuan. Juana, huwag kang aalis sa likuran ko. Amumonggo ang isang yan. At siguradong malalasog ang katawan mo kung sakaling mahuli ka niyan. Babala ni Gusto. Anong ginagawa niyan dito? Tanong ng dalaga. Ang tanong, anong ginagawa natin dito? Teritoryo niya ang lugar na ito at normal lamang na protektahan ang kanyang nasasakupan. Kung ganun, anong gagawin natin? Ako nang bahala, Juana. Basta wag kang gagawa ng kahit anong ikagagalit ng nilalang na yan. Wika ni Gusto. Marahang naglakad ang pinata palayo kay Juana. Sinadya nitong lituhin ng nilalang para hindi mapansin ang dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, dumampot ito ng kapirasong patpat. Bagay na ikinagalit ng amumonggo. Ay nako, sinabi ko nang huwag kang gagawa ng ikagagalit ng nilalang na yan eh. Bakit? Ano bang ginawa ko? Ay nako, mamaya ko na ipapaliwanag. Tumakbo ka na. Wika ni Gusto. Mabilis na tumakbo ang dalawa habang hinahabol ng amumonggo. Sa kasamaang palad, napunta naman sila sa gilid ng matarik na bangin
Wala nang pagpipilian ang binata, kundi labanan ang galit na amumongo. Kaibigan, ayoko sanang gawin to, pero wala na akong ibang maisip na paraan. Wika ni Gusto. Dali-daling sinalubong ni Gusto ang amumongo. Gamit lamang ang kamao. Pinagsusuntok nito ang nilalang hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Kinuha ng dalawa ang pagkakataon upang tumakbo. Bakit hindi mo na lang tinapos yung nilalang na yon? Tanong ng dalaga. Hindi likas na marahas ang amumongo. Pinangangalagaan lamang nila ang kanilang teritoryo, kung saan sila nakatira. At bawat sanga, damo, bulaklak at halaman sa lugar na ito, pinangangalagaan nila. At yon ang dahilan kung bakit nagalit siya nang damputin mo ang sanga kanina. Pagpapaliwanag ni Gusto. Hindi na nagsalita pa si Juana dahil napagtanto nitong totoo ang sinasabi ng binata. Halos habulin ng dalawa ang kanilang hininga. Laking pasasalamat naman ng mga ito nang makalabas sila ng kagubatan. Nagpatuloy sa paglalakad si Gusto at Juana hanggang sa makarating sila sa isang nayon. Pinili ng mga itong pumasok upang pansamantalang makapagpahinga. Ngunit laking gulat ni Gusto dahil may mga bungo ng taong nakasabit sa paligid. Nako, mukhang maling nayon ang napasok natin, Juana. Oo nga, parang baryo ng mga aswang ang lugar na ito. Tara na, Gusto. Lumabas na lang tayo. Wika ni Juana. Babalik na sana ang dalawa sa pinanggalingan nang bigla silang harangin ng mga tao. Kakaiba ang kulay ng balat ng mga ito. Nanlilisik ang mga mata at ang iba ay naglalaway pa. Pilit hinahawakan ng mga ito si Juana. Tinatapik naman ni Gusto ang kamay ng mga ito. Mukhang tama ang sinabi mo, Juana. Baryo nga ng mga aswang ang napasok natin. Huwag kang lalayo sa akin at manatili ka lang sa likuran ko. Wika ni Gusto. Inilabas ng binata ang patalim at nilabanan ang napakadaming mga aswang. Dito na namalas ni Juana ang malaagilang kilos ni Gusto. Kakaiba din ang linaw ng paningin nito. Medyo palubog na ang araw ng mga oras na yon. Ngunit walang kahirap-hirap na nakikipagsabayan si Gusto sa mga kalabang aswang. Patuloy itong nakipaglaban hanggang sa makalabas na sila ng nayon. Nako, tinamaan ng lintik. Mukhang minamalas tayo ah. May balat ka yata sa... Huwag mo nang ituloy. Sasampalin kita. Ay nako, ano ba namang kapalaran to? Ang akala ko, makakapagpahinga na tayo eh. Oo nga eh. Kahit saan tayo magpunta, may panganib na nakaabang. Ang mabuti pa, manatili na nga lang muna tayo sa isang lugar. Mabuti pa nga. Pero wag dito. Hindi kalayuan ng baryo ng mga aswang. Siguradong maglalagalag yung mga yon para maghanap ng pagkain. Ayoko maging hapunan Gusto, no? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Tara, subukan nating pumunta sa gawing kanluran. Wika ni Gusto. Naglakad ang mga ito hanggang sa marating ang malawak na kapatagan. Gumawa ng siga ang dalaga at nangaso naman si Gusto para may makain. Habang naghahanda ng nahuling hayop, hindi maiwasan ni Juana ang magtanong. Yung ginawa mo kanina sa baryo ng mga aswang, bakit
Parang malaagila ka kung kumilos. Aswang ka din siguro ano? Tanong ni Juana. Hindi ako aswang, Juana. Ang kakayanang ginagamit ko kanina ay mula rito. Tugon ni Gusto. Sabay pakita ng suot niyang kwintas. Gawa ito sa pinatuyong paa ng agila. Ano naman yan? Paan ng manok? Muling tanong ng dalaga. Alam mo, kaunti na lang at kukutosan na talaga kita. Mutya ng agila ang tawag dito, no? Mula sa aking ama. Kung paano niyang nakuha, hindi ko alam. Ipinasa niya lang ito sa akin bilang panganay na anak. Tugon ni Gusto. Kung ganon, nagkakaroon ka ng malaagilang kakayanan, kaya mo din bang lumipad? Gusto mo bang maranasan? O sige, paano ba? Di ahagis kita mula sa bangin na yan. Para kang timang kung magtanong no? Mukha ba akong may pakpak? Kakayanan lang ng agila ang nakuha ko. Hindi kasama ang paglipad. Malay ko ba? Pero ang lakas mo kanina, parang humahanga na tuloy ako sa'yo. Tigilan mo na nga ako, Ana. Sige na, matulog ka na. At ako nang magbabantay. Pag-uusap ng dalawa. Nagpatuloy ang pagsasama ni Gusto at Juana sa loob ng mahabang panahon. Lingid sa kaalaman ni Gusto na unti-unting itinuturo sa kanya ni Juana ang pagpapakumbaba. Napapansin din ng binatang unti-unting nawawala ang pagiging bugnutin at kung minsan nakikita na lamang nito ang sarili na nakikitawa sa mga sinasabi ng dalaga. Ngunit ang sabi nga nila, lahat ng nagsimula ay merong katapusan. Isang umaga habang naghahanda sa paglalakbay, nilapitan ng ilang kalalakihan mula sa kanilang tribo si Gusto. Naisiparating ni Pinunong Fabio na maaari ka nang bumalik sa nayo natin. Nagbibiro ka balik, boss. Si Lolo, magpapasya na pabalikin ako. Yun ang utos ng mga nakakatanda. Sinusunod lang namin ang utos nilang maganap. Kilala ko si Lolo. Hindi niya ako ipapatawag ng walang dahilan. Kaya magsalita ka, Ligbos. Ano ang nangyayari ngayon sa nayon? Ikinalulungkot kong ibalita, Gusto. Ngunit wala na ang Lolo Fabio mo. Kailangang may humalili sa kanya bilang pinuno. Kung hindi, mabubuwag ang ating tribo. Pag-uusap ng dalawa. Biglang natahimik ang binata. Pinagmasdan nito si Juana at nakaramdam ng awa. Sandali lang. Maaari niyo ba kaming iwanan? Masusunod, Gusto. Kagad namang umalis ang mga mandirigmang subanon. Kinausap naman ni Gusto ang dalaga. Paano ba yan, Juana? Pinababalik na ako sa aming nayon. Kung gusto mong sumama, pwede naman. Hindi na. Hindi nyo naman ako katribo Siguro, babalik na lang din ako sa aming tribo. Yan na ba ang totoo mong pasya? Oo naman. Wala na akong makakasama Sumama ka na sa akin, Juana. Alam ko ang katotohanan tungkol sa nayong pinagmulan mo. Wala ka nang babalikan. Nagulat si Juana sa mga sinabi ng binata. Hindi nito akalaing alam ni Gusto ang katotohanan sa likod ng kanyang paglisan. Paano mong nalaman? Hindi na mahalaga yun, Juana. Ayokong ungkatin ang masasakit mong alaala.
Sumama ka sa akin at mamuhay ng mapayapa sa aming nayon. Wika ni Gusto. Ito nga ang nangyari. Sumama si Juana sa binata at pinakilala niya ito sa lahat. Nakita din ng mga katribo ang malaking pagbabago sa ugali, maging sa pananalita ng binata. Itinanghal na pinuno si Gusto. Kalaunan ay kinasal kay Juana at nagkaroon ng sariling pamilya. Malaki ang naitulong ng dalaga sa pagbabago ng ugali ni Gusto. Aminado naman ang binata na yon ang unang pagkakataon na may nakilala siyang halos kapareho ng ugali. Tuluyang nagbago ang pananaw ng binata sa buhay. Naging mas mapagkalinga ito sa kanyang nasasakupan. Naging mapagkumbabang pinuno na handang makinig sa payo ng mga nakakatanda. Kinilala si Gusto bilang patas at mabuting pinuno. Maging si Juana, tinanggap ng mga subanon bilang isa sa kanila. Hindi inakala ni Gusto na tuluyang magbabago ang kanyang buhay. Napagtanto din ito na mas masaya ang kapaligiran kung nagkakasundo at walang taong nagtatanim ng sama ng loob sa isa't isa. Buong pusong pinamunuan ng mag-asawang Juana at Gusto ang mga subanon. Magpasa hanggang sa kasalukuyan. Bagaman lumang kasaysayan, may ilan pa ding nakakaalam ng kwento tungkol sa isang mandirigmang nabiyayaan ng kapangyarihan mula sa mutya ng agila. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.